Good evening guys. Gusto ko lang naman na share sa inyo ay yung nangyari sa amin kanina sa airport. Kasi paalis na kami dapat kanina. Papunta na ng Canada. Kasama ko yung auntie ko. So, hindi kami natuloy. Gawa nga ng na-offload kami dun sa Eva Airways. At na-hold kami dun sa immigration. Gawa nga ng hinanapan nila kami ng return ticket to make sure na babalik kami dito sa Pilipinas. So, ang first step na ginawa namin, dumiretso na kami dun sa kasi nga nakapag-check-in na kami online sa Eva Airways. So, dumiretso na kami ng boarding area dito sa Clark Airport para nga ipasok na namin yung ipapasok na namin yung mga luggage namin. So, nangyari, dun sa boarding area pa lang, hinanapan na kami ng return ticket ng mga staff ng Eva Airways. So, tinanong nila kami kung mayroon kaming return ticket at sabi ko wala. Tinanong nila kami kung ilang buwan kami mag-i-stay doon. Ang sabi ko, wala kaming exact date kung kailan kami babalik. Kaya one way lang yung binili ng kapatid ko dahil nga baka mapaaga yung pag-uwi namin o yung pagbalik namin dito sa Pilipinas. So, tinignan nila yung ETA namin o yung Electronic Travel Authorization. Naging okay naman dun sa boarding area at hanggang sa ma-clear nila na nakita nila na super visa yung hawak namin. I don't know, wala akong idea kung ano yung super visa na yon na tinanong ko, sinabi lang nila sa amin na nung ma-okay na yon, kinonfirm lang nila yung ETA namin, yung Electronic Travel Authorization, at hanggang na-clear na kami doon. So, ang sabi sa akin ng sige sir, ipasok niyo na yung i-drop niyo na dito sa timbangan yung yung mga luggage niyo at you can proceed now to immigration. So, after that, nung naipasok na namin yung mga luggage namin, nag-proceed na kami dun sa immigration. Pumila na kami doon. At yung sa immigration officer, nung nasa immigration officer na kami, tinanong na naman nila kami regarding dun sa return ticket namin. So, ganun din yung pagkakapaliwanag ko. Ang sabi ko, wala kaming return ticket. Gawa nga ng wala kaming idea kung kailan kami babalik kasi baka mas mapaaga kami dahil nga may trabaho ako dito at yung auntie ko baka hindi rin siya makapagtagal doon dahil nga mag-winter na sa Canada. So, mahina siya sa lamig. Baka magyaya siyang umuwi ka agad. Sabi ko dun sa which is, yun naman talaga yung totoo. Na baka magyaya siyang umuwi at at the same time, mayroon din akong work dito na babalikan. Sabi ko sa kanya ganun. At wala kaming intention na magtagal doon or kasi nga babalik din ako kaagad sa trabaho. Sabi ko sa kanya, sa immigration officer. Pag sabi niya sa akin, sir, required po yung sa mga kagaya ninyong visitor or tourist, required po talaga yan. Sabi, hindi po namin
namin kayo puwedeng payagan na na makapagbiyahe nang wala kayong return tickets. Yun kasi yung policy, sabi nung immigration officer. At yun yung rules ng bawat airline, sabi sa akin ng ano. Hindi po ba kayo updated dito sa mga ano? Sabi ko hindi, siguro hindi rin updated yung kapatid ko regarding dito sa policy ninyo. Sabi ko sa kanya gano'n, kaya one way lang yung ano. At the same time, wala na naman talaga kaming intention na hindi bumalik dito sa Pilipinas, sabi ko. So yun talaga yung reason kung bakit ano. Kasi yung auntie ko, 80 years old na siya, sabi ko sa kanyang ganun, so kailangan niya ng makakasama at mag-a-assist sa kanya. Kasi ayaw niya raw ng naka-wheelchair or ng ibang mag-a-assist sa kanya dahil nga matanda na siya, sabi ko sa kanyang ganun, doon sa immigration officer. So, pinaliwanag naman sa akin ng immigration officer na, sir, isa po sa mga requirements or required talaga yung return ticket para mapatunayan or katunayan na babalik kayo dito sa Pilipinas, sabi sa akin ng immigration officer. So hanggang sa kinontak ko nga yung kapatid ko, sabi ko gano'n ng ano, sabi ko in-offload nila kami, sabi ko gawa nga ng wala kaming return ticket. So ang kung paano yung pagkakapaliwanag sa akin ng immigration officer, yun ang pinaliwanag ko sa kapatid ko. Dahil syempre inaasahan nila kami na yung ding araw na yun, o itong araw din na to na makakarating kami doon. Kaya yun ding oras na yun, tinawagan ko at in-inform ko yung kapatid ko, even though sobrang pagod na siya at actually na-stress nga siya din sa nangyari. So, wala namang may kagustuhan dun sa nangyari. At to tell you the truth, wala naman talaga rin kaming idea at hindi kami aware dun sa mga bagong policy dun sa immigration na kailangan talaga ng return ticket para makapag-travel ka. Ang sabi sa amin ng immigration officer, lahat po ng mga travelers na visitor, na may visitor visa or may tourist visa, kailangan talaga nila ng ano, hindi lang naman kayo ang ano, sabi niya, ang may nangyaring ganitong case, sabing ganun sa akin ng immigration officer. So, may mga nangyari din ganyan, pero hindi po namin talaga pinayagan kasi po, yun po talaga yung policy. Sana maintindihan ninyo, sabi sa akin ng immigration officer. At kung papayagan namin kayong makalusot ngayon, sabi sa akin ng immigration officer, posibleng hindi rin kayo papayagan sa susunod na ano, sa susunod na ma-encounter yung immigration officer. And I assure you that, sabing ganun sa akin ng immigration officer. So, dito pa lang talagang nire-require na, sabing ganun ng immigration officer. Pumasok sa isip ko, sabi ko kung halimbawa dun nga kaya kami na-hold sa ibang bansa, let's say sa Canada or sa US or kung saan mang country, posibleng mas worse yung mangyayari sa amin or posibleng mas mahihirapan kami na makipag-communicate sa ibang immigration officer kasi hindi namin alam yung ugali or kung ano yung magiging. Although hindi ko naman ginajudge yung mga ibang sa immigration officer, kaya lang paano kung napatapat ka dun sa mga talagang sobrang stricto na mga immigration officer, kung pagtatarayan ka or kung ano pa man, paano kung hindi ka nila i-assist. So naging nagpapasalamat pa rin kami or kami ng auntie ko na kahit paano dito na lang din kami na-hold or na-offload dito sa Clark. At least kahit paano na-assist nila kami
At hindi na kami napagod na bumiyahe ng ilang oras or pagdating pa lang namin dun sa dun sa immigration sa Canada, dun pa lang kami na-offload. Mas mahirap, alam mo yon, yung kapag alam mo na ine-expect mo na makakapasok ka na walang naging problema dahil nakalusot ka dito sa immigration ng Pilipinas, tapos pagdating mo doon ma-o-offload ka, pababalikin ka dito sa Pilipinas, mas mahirap yun, di ba? Yung pagod mo, yung gastos mo, and isa pa sa pinagpapasalamat ko kahit paano, kahit nakapagbayad na kami ng travel tax, kahit paano na-refund namin. Kaya lang, syempre pinaghihinayangan ko rin yung ah, magpaparebook ka. Sinabihan kasi kami ng na, "Sir, kung gusto nyong maabutan pa yung flight ngayon, kailangan nyo nang makapagparebook ngayon. Or makapag-book ng return ticket," sabi sa akin ng immigration officer, "para makahabol pa kayo." Ilang minuto na lang, 30 minutes na lang kami. Kung magpapa-book kami, hindi na kulang yung oras na yon para i-confirm pa o yung sa mga bayaran. Siyempre marami pang mga tanong-tanong, at saka hindi lang kami yung ina-assist na yung may mga kasabayan din kaming mga travelers na ina-assist din nila na may nangyari din na na-offload kagaya namin. So, yun. So, yun nga. Yun ang in-explain sa amin ng immigration. So, lahat daw ng mga travelers kailangan daw ng return ticket dahil meron daw mga presumption na hindi na bumalik yung isang traveler, yung visitor, yung tourist, kung wala siyang return ticket. Dahil nga dun sa mga nangyayaring human trafficking. O, hindi namin sila masisisi. So, inintindi ko na lang sila. So, syempre, yung disappointment nandun pa rin. At saka yung unexpected na na case, doon lang naman kami na So, hanggang sa napag-isip-isip namin na ang sabi kasi ng immigration, "Sir, kung papayagan namin kayo, paano naman yung iba na kung hindi namin papayagan?" So, tsaka para sa inyo na rin to, sabing ganun ng immigration, "Kung papalusutin namin kayo dito," sabing ganun, "paano kung hindi kayo palusutin dun sa susunod na immigration?" Tama naman siya, naintindihan ko siya, tama siya, may point siya doon. So, kayo rin ang mahihirapan. So, at least kahit paano, sabi niya sa akin ganun, sa pagkakapaliwanag niya, kahit paano, dito maa-assist pa namin kayo at hindi na kayo mapapagod pa na alam nga naman pagdating nyo pa doon pa lang kayo ma-offload. Mas mahirap, sir, sabi ganun. Siyempre, hindi natin alam yung ugali ng mga ibang immigration officer, may mga mababait, may mga paano kung ma-tiyempo kayo dun sa mga strict na alam naman natin yung human trafficking talagang laganap ngayon, sabing ganun. So, talagang yun na lang ang inintindi ko. Hanggang sa, yun, inassist kami ng isang staff ng Eva Airways. Pumunta kami dun sa office nila, si Sir Jess. Shout out sa iyo na salamat sa pag-a-assist mo sa amin. Siya lang yung tumulong sa amin para makapagpa-rebook at makakuha ng mas early flight. Actually, yung susunod naming yung pinarebook namin sa October 24. Kaso, kailangan pa rin talaga namin kumuha ng magpa-book ng return ticket. Na tulungan niya kami na makahanap ng ticket. Nagpa-rebook kami sa October 24 nga. The same time din naman, same flight.
I think yung nagbago lang yata yung nawala yung sa Ottawa na dapat sa Ottawa talaga kami yung final destination namin. So ngayon hanggang sa Toronto lang kami dito sa Pearson International Airport. So ayun. So ayun, yun lang pagkakapaliwanag sa amin ng ano, sabi niya kung ganun nga yung mangyayari na ma-offload kami sa ano, posibleng maanuhan kami ng mga illegal immigrant, ganun. At mas malaking abala ang mangyayari daw sa amin. So, may point siya doon. Kaya kung babiyahe kayo, lalo na kung ano, kung visitor lang kayo or tourist lang kayo, I recommend na kumuha na kayo kaagad ng ano, kung may pera din lang naman kayo para hindi na kayo ma-offload or hindi na kayo maabala ng katakot-takot. Alam mo yun, yung alam mo na magiging okay ang lahat, pero pagdating mo doon, ang daming problema na hindi ka nakakasakay. So, talagang nakaka-stress, nakaka-disappoint talaga yung mga ganung scenario. Kaya yun, pasensya na dun sa kapatid ko, na-stress siya. Yun na lang naman ang ano namin, ang naging problema namin, yung return ticket. So, ayun guys, yun lang ang pinaliwanag sa amin ng immigration. Kasi kung pinasusot nga namin, nga nila kami, posibleng magiging illegal immigrant kami pagdating dun sa ano, sa bansang pupuntahan namin pag ganun. So yun ang nasa ano nila, nasa isip nila. Kaya wala kaming ibang option or choice kundi ang bumili ng ano, ng return ticket. So yun ang pinaliwanag ko sa kapatid ko. Sana maintindihan naman niya na hindi naman din namin kagustuhan yan. Wala namang ano, kasi hindi talaga kami aware, hindi kami talaga updated dun sa mga policy ng ano. Although napanood namin sa mga news na ganun nga isa human trafficking, pero hindi namin ine-expect na ganito yung ano na mangyayari din sa amin. Kasi doon sa parang wala naman ako na ano doon sa one way ticket lang na ano na inexplain doon sa news. Kaya ano na lang din kami na baka sakali siguro yung kapatid ko dahil wala rin siyang idea. Kasi ang sabi ng kapatid ko, sabi hindi ako papayagan na kumuha ng one way ticket kung alam nila na talagang required yung ano, yung return ticket, which is my point din naman yung kapatid ko. Kaya lang yung ano pala, yung mga airways na ganyan, parang napaka ano naman nila, napaka selfish nila para hindi i-inform yung ano, yung isang traveler, di ba? So, hindi ko alam kung ano yung ano nila, yung reason nila kung bakit hindi nila ini-inform me, or siguro dahil nga online yan, di ba? So walang mag-a-assist sa'yo, kung di ka lang tatawag talaga sa kanila dun sa isang airlines office. So dun mo palang malalaman kung magtatanong ka. Kaya yung kapatid ko kasi sa Expedia lang siya through online. So, siyempre wala naman ng mga naka-note doon or naka-indicate doon na ano, so kailangan mo kumuha ng return ticket.
Kasi siyempre hindi naman nila alam yung isang applicant or ng isang bibili ng ticket kung citizen na siya doon or kung illegal migrate siya or legal migrant siya. Walang idea yung isang airline ticket na ganun, di ba? So, ang ano lang ng na yung pumili ka kung kailan ang schedule na gusto mo, so yung murang presyo, ganun lang, tapos hanggang sa makakuha mo na yung ticket. So, walang mag-i-entertain sa'yo na ganun, walang magtatanong sa'yo kung kailangan mo ng return ticket. So, nasa passenger pa rin yan kung ano yung kukunin niyang mga airline ticket at kung ano yun lang yung mga policy nila. Hindi naman nakalagay yung kung kailangan mo yung mga return ticket. So, yun lang guys. Hopefully, sa namin, sa next flight namin, magiging okay na ang lahat. Nakapagpa-rebook kami ng October 24 or hindi ko alam kung change kung may mga changes pa at hindi ko alam kung yung sa return ticket kung kailan. So yun na lang ang hinihintay naman namin, yung return ticket, at yun lang naman ang naging problema talaga. So maliban doon wala na. I just wish na magiging okay na yung susunod naming flight at wala nang magiging hassle. Yun lang guys, sana kahit paano nakapag-share ako sa inyo kung halimbawa mangyari man sa inyo to. Mas okay yung kung may pera lang din naman kayo, mas okay na yung bumili na kayo kaagad ng return ticket para wala nang maging problema sa immigration. Kasi talagang guys, hindi kayo palulusutin. At kung palulusutin man kayo din ang magkakaroon ng problema sa susunod na immigration officer. Yun na lang ang ninyo. Yun na lang ang isipin ninyo. If I were you, kung may pera lang din naman kayong pambili ng mga return ticket ninyo. At kung legal naman yung ninyo doon, legal yung purpose nyo doon, like yung mayroon kayong nakaprocess as immigrant, ang sabi sa akin ng okay pa yung ganon, may chance pa na, or kung citizen kayo tapos mag-visit kayo dun sa isang country, so yun, okay daw yun, walang problema daw, sabi ng ganon Pero kung wala kayong mga ganong mga papers, like kung na citizen kayo, so hindi kayo talaga palulusutin. So yun lang guys, maraming salamat sa pakikinig at sa panonood ninyo. Sana kahit paano makapag-share nga ako sa inyo. Kung sakali man na wala kayong idea, so at least ngayon alam nyo na yun lang. Thank you for watching and God bless us all. Good evening guys. Bye.